Proyekto Helmo. Kumalabog ng malakas ang aking dibdib at naging marahas ang paglingon ko sa buong paligid. Wala naman akong ibang nakikita pero naroroon kasi yung pakiramdam na tila ba may nakatingin sa amin. Binilisan ko ang mga hakbang, kasabay ang paghila ko sa pisi ng baka, pati na ang pag-aapura ko kay Rogelio. Hindi pwedeng magtagal pa kami sa loob dahil malinaw na may aswang na nagtatago doon. Nang makalabas ako, gayon na lang ang pagkataranta ko nang mapansing hindi pala nakasunod sa akin si pinsan. Kabado ko siyang tinawag mula sa labas dahil medyo natatakot ako sa isiping kailangan ko pang pumasok sa loob para lang mapalabas siya. Nakatatlong tawag na ako sa pangalan niya nang makita ko siyang lumabas noon. Nag-aalalang sinalubong ko si Rogelio at tinanong kung bakit natagalan siya sa loob, gayong magkasunod lamang naman kami kanina lang. Ngisi lamang ang kanyang ginanti sa akin, saka inayanan niya ako magpatuloy na kami sa paglalakad. Pagkarating namin sa bayan, sinalubong kami ng maraming komprador. Sa totoo lang, naiiba ang dala naming hayop kaya naman pinag-agawan ito ng mga namimili. Habang nakikipagnegosasyon ako sa komprador na napili kong pagbentahan, nagpaalam si Rogelio na mauupo daw muna sa waiting shed malapit sa entrance ng stockyard. Mabuti na lang, madali kong naibenta ang dala naming baka sa mataas na halaga. Kaagad ko siyang nilapitan at inayang kumain na muna kami. Napansin kong may nagbago sa kanya, sir. Hindi ko nga lang matiyak kung ano. Basta ang alam ko habang naglalakad kami ay nagiging tahimik na siya at para bang wala sa sarili noon. Nagtungo kami sa isang karinderya at umorder ako ng fried chicken. Napansin kong natatakam si Rogelio sa mga ulam na nakahilera sa mahabang mesa pero anya, naglalaway daw siya. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya na sinagot niya naman na oo. Pero sumasakit nga ang kanyang ngipin, pati na ang gilagi niya noon. Sinabi ko sa kanya na baka dahil lamang yun sa init pero umiling lamang si pinsan. Ipinakita niya sa akin ang ipin niya. Nagulat ako kasi medyo mahaba yun kaysa sa karaniwan kaya naman tinanong ko siya kung ano ba ang kinain niya. Pareho lang naman ang kinain namin at wala namang masama sa isda pero bakit raw parang namamaga ang kanyang gilagid noon? Tiningnan ko ang kanyang muka. Hindi naman namumula ang kanyang pisngi, kaya hindi ko masabing apektado ang kanyang muka sa sinasabi niya masakit niyang ipin noon. Na hindi lamang iisa, kundi lahat umano. Habang kumakain, panay ang singhot ni Rogelio sa paligid. Anya, mas mabango umano yung bagong kinatay na baboy kesa sa niluto na. Kaya biniro ko siya at sinabing mukha siyang aswang. Bigla siyang napatingin sa akin. Alam ko naman na hindi niya dapat ikinagagalit yon dahil dati na din naman kaming nagbibiruan. At kung minsan ay siya pa ang pasimuno noon. Nagulat lamang ako sa pagkakataong yon dahil bigla siyang nagalit sa akin. At sinabing hindi magandang biro ang sinabi ko sa kanya. Humingi naman ako ng paumanhin sa sinabi ko sa kanya, Sir Seth. Gayunpaman, hindi na niya ako kinibo pa. Natapos kaming kumain hanggang sa mamili ng para bang hindi kami magkakilala. Sa ilang beses ko ng pagtatangka na kausapin siya, ay wala man lang akong narinig na sagot mula sa kanya. Kaya naman hindi na rin ako nagsalita hanggang sa sumakay na nga kami ng jeep pauwi sa bahay namin sa kabilang bayan. Hindi ko naman alam na noong mga panahon na yon ay may hindi na maipaliwanag na bagay ang nangyayari sa kanya. Ikalawang araw na mula nang manggaling kami sa kabilang baryo ay napadalaw sa bahay sina Tio at Tia, ang mga magulang ni Rogelio.
Tanong sila ng tanong sa akin kung ano ba ang kinain ni pinsan sa kabilang bayan at palagi na labang itong nagwawala. Nabagan ako ng sabihin ni Tia na naghahanap ng dugo si Rogelio, yung sariwa na pwede niyang inumin. Umiling ako at nagsabi lang ng katotohanan sa kanila. Wala naman kaming kinaing hindi maganda doon, maliban na lang sa nangyari sa kanya noong araw na yon. Ang pananakit ng kanyang ngipin nang walang dahilan, pati na ang pamamaga ng kanyang gilagid nang wala namang pinagmulan. Ayon kina Tio at Tia, madalas na nagigising ng madaling araw si Rogelio at nagwawala. Hinahanap niya yung mga kakaibang pagkain na kahirap ibigay, kaya naman madalas na lamang siyang ikulong sa kanyang kwarto sa pag-aakala nila na nababaliw ng lalaking yon. Pilit kong inalala kung may iba ba siyang kinain pero wala naman talaga. Naging maayos lang ang paglalakad namin hanggang sa maalala ko ang tungkol sa nangyari sa kanya sa loob ng kuweba. Posible nga bang mahawa siya ng dugong pagkaaswang base sa tagal ng pinanatili niya sa loob ng tunnel na yon? Kung talagang tama ang hinuha kong may aswang nga sa loob ng nasabing lagusan, tanging si Rogelio nga lang ang nakakaalam. Ayoko din namang magtanong dahil hindi naging maganda ang huling pagkikita namin ni Rogelio, na para bang galit siya sa akin dahil sa aking naging biro noon. Nahihiya akong kausapin siya noon at natatakot na rin ako na baka hindi niya pa rin ako pansinin. Kaya nga sa ngayon ay iniiwasan ko na muna siya. Kahit ilang beses akong pinakikiusapan ni Tio at Tia na dalawin si pinsan, ay hindi ko magawa at baka humantong kami sa pagtatalo na wala naman talagang matibay na dahilan. Para sa akin ay mas nakakatakot yon, kaya hindi na muna ako dumadalaw sa kabila. Pagkalipas ng 3 araw, mas naging malubha ang karamdaman ni Rogelio. Nambabato siya at nag-iiba ang ugali tuwing sumasapit ang gabi. Habang napapansin ko ang mga kakaibang pakikitungo niya sa kanyang pamilya, ay mas lalo akong natatakot sa kanya. Marami ang nagsabi na baka raw nabati si Rogelio sa tunnel na dinaanan namin. Ang kwento kasi ng mga nakakatanda, dati na talagang ginawang taguan ng mga gerilya ang nasasabing tunnel kung saan ilan sa mga sugatang Pilipino ay namatay at doon na iniwan ng mga kasamahan para lumipat na naman ng ibang mapagtataguan. Hindi rin ako nakatiis at dinalaw ang pinsan ko na yon. Umaga yun ng Sabado nang mapagpasyan kong magpunta sa bahay nila na ilang bloke lang naman mula sa amin. Nasa tarangkahan pa lamang ako ay naririnig ko na ang pagmamakaawa niya na sana ay makatikim siya ng dugo. Bigla akong natakot nang makita ang kanyang kalunos-lunos na itsura. Ang sabi ni Tia, naging ganoon na raw si Rogelio simula nang umuwi na kami.